Part 8. Kaharap ni Kendrick ang kapatid na si Draven. Pinuntahan siya nito para kunin ang ilang dokumento mula sa kanya. May binili kasi itong property at ang asawa nito at medyo nagkaproblema ng kunti sa mga dokumento. Habang nakatingin sa kapatid niya na masaya na ngayon kasama ang pamilya nito, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng inggit. Naalala niya kung gaano kamiserable ito noon. Kaya kahit kalalabas lang niya sa hospital nung at malaki din ang problema niya, hindi niya mapigilan na damayan ito, kahit siya mismo ay nangangailangan ng tulong sa mga panahon na yon. Hindi niya ipinaramdam dito na malaki din ang problema niya. Oo nga pala, nakita ko si Zamera, nagkasalubong kami pero hindi niya ako napansin. Busy naman kasi siya sa kausap niya sa cellphone, kausap. Sino kaya ang kausap ni Zamera? Medyo kinakabahan siya para kay Zamera. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin nito. Masyadong mapanganib sa tulad nito ang mga pinaggagawa nito. Hindi sanay sa panganib si Zamera, baka mapaano pa ito. She's talking to someone named Darren. Hindi niya napigilan ang pagkayem ng kamao niya. May komunikasyon pa pala ang Darren na yun kay Zamera. Nanliligaw pa kaya ang lalaking iyon kay Zamera? Sa pagkakaalam niya, may girlfriend na ang lalaking iyon. Pero hindi din naman siya sigurado. Napatitig sa kanya ang kapatid. What? Hindi niya mapigilan sambit, napakunot-noo siya. Did she already know about Kenneth? Tanong nito. Halata ang kuryosidad sa mga mata nito. Alam ng mga kapatid niya kung sino talaga ang ina ng anak niya. Hindi pa. I tried to tell her pero hindi pala ganun kadali. Iniisip niya na anak namin ni Tanya si Kenneth, sino naman kasi ang hindi mag-isip ng ganun. You make your mistress pregnant. Walang alam ang mga kapatid niya sa totoo. Sila lang dalawa ng ina niya ang nakakaalam. At sigurado din siya na walang alam ang mga ito na isa talaga si Tanya sa mga namatay sa isang malaking sunog ng pabrika noon. Ang pagkakaalam ng mga ito ay nasa ibang bansa sila naninirahan ni Tanya, kalaunan nakunan si Tanya at nagkahiwalay din sila ni Tanya. Ito ang alam ng mga malalapit na kakilala niya na malayo. Naman sa totoo, parehong problematic ang mga kapatid niya noon para pagtuunan pa ng pansin ang ibang bagay na hindi naman related sa mga ito. Malungkot pareho ang dalawa dahil sa pagkawala ni Hera, na parehong inibig ng mga ito. Asawa ni Draven si Hera, habang si Hera naman ang babaeng mahal ni Denver mula pagkabata. Pero, parehong masaya na sa buhay may asawa ang mga kapatid niya ngayon. May kakayahan na ngayon si Zamera, sigurado ako na pinapahanap niya ang anak niya. She will know soon na nasa sayo ang anak niyong dalawa. Naisip din niya ito. Kung magpa-imbestiga si Zamera, madali lang naman matuntan ang kinaroroonan ng anak nila. Galit man siya sa ina niya pero may maganda naman itong ginawa noon. Ang ina niya ang dahilan kaya nasa pangangalaga niya ngayon si Kenneth. Ipinaampun daw ni Zamera ang anak nila sa isang kaibigan dahil hindi na daw kayang buhayin ni Zamera ang anak nila, bigla na lang daw nawala si Zamera pagkatapos iwan ang anak nila. Na-hospital daw si Kenneth, dahil mahina ang puso nito. Pumunta daw ang kaibigan ni Zamera sa bahay ng pamilya niya para humingi ng tulong, ang alam kasi nito isang Montenegro ang ama ng bata, at ang ina niya ang nakausap nito. Ito ay ayon lamang sa kwento ng ina niya. Gulat na gulat siya noon nang biglang na lang siyang pinuntahan ng ina niya na dalang-dala ang isang sanggol na lalaki. Anak daw niya ito kay Zamera. Sinubukan niyang hanapin para kausapin ang kaibigan ni Zamera, pero nahuli na siya dahil may trahedya dumating sa buong pamilya nito. I know that it's not my right to ask because this is between you and Zamera, but what is your plan when she finds out the truth? Kitang-kita niya ang paglitay ng kuryosidad sa mata ng kapatid niya. Tulad ng ginawa niyong dalawa ni Denver. What you awang labi ito. I knew her heart sensed Kenneth. Even if she didn't know that Kenneth is our child, her heart recognized him. I'll wait until she's too attached to Kenneth, to the point when she won't want to be separated with him. Then I'll execute my next plan. Zamera is mine, and I'll bring her back to me, in my arms. Madiin niyang sabi. Awang labi lang na nakatingin sa kanya ang kapatid. Hanggang isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Well, good luck with that bro. Ngumti ang kapatid niya. Ayaw kong sabihin sa'yo na hindi mabuti ang plano mo dahil ginawa ko din yan noon. I hope your efforts yield a good outcome. Well, in my case, they did,
But not everyone's the same. And as for Zamera, she hates you even more than Hera hated me. Ito na nga mas ikinabigat ng loob niya. Mula nang nagkita sila muli ni Zamera, walang pagkakataon na naging magaan ang titig nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang matinding pagkasuklam nito sa kanya sa titig pa lang nito. Kung kaya pa lang siyang patayin sa titig nito, matagal na sana siyang pinaglalamayan. Namimigat ang dibdib niya ng sobra sa isipin na ganito na suklam sa kanya si Zamera. Maya-maya lang, tuluyan din nagpaalam ang kapatid niya. Napa-recline siya sa swivel chair niya. Alipin na naman siya ng malalim na pag-iisip. Naalala na naman niya ang nakaraan. Kailanman, hindi niya naisip na pwedeng mangyari sa kanya ang nangyari sa nakaraan. Dahil, buong akala niya ay nakaplanado ang buhay niya. He planned his life at kasama si Zamera sa mga plano niya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil may mga taong pilit silang inilayo ni Zamera sa isa't isa dahil sa sariling kapakanan ng mga ito. Then, hindi niya mapigilan alahanan ang nangyari sa nakaraan. Hindi mapigilan ni Kendrick ang pumunta sa isang bar para maglasing. He was so stressed the past days dahil sa maraming demand ng kursong kinuha niya. All he needs is support from Zamera and for her to understand that he's busy with his studies, but instead of that, all she's been doing in the past few days is doubting him. He understands that moving on completely from the big mistake he made isn't easy, but it's frustrating to think that despite Zamera constant telling him that she trusts him, she makes him feel otherwise. It's already difficult for him to rebuild himself from the huge mistake he deeply regrets, but she's making the situation even more challenging. Kaya hindi niya napigilan ituon sa alak ang frustration na naramdaman niya ngayon. Hello, alone. Napatingin siya sa babaeng lumapit sa kanya. Kunot-nuo siya dahil pamilyar sa kanya ang mukha nito. Remember me, Tanya, I was introduced by your mother. Inalala niya, oh, I'm sorry. It's okay, I wasn't offended, nakangiting sabi nito, and she's beautiful. She has a seductive eye. Anyway, are you alone? Can I join with you? Tandang padamdam. Am alone too? Sure. Nakangiting sabi niya dito. What he's doing now is not cheating, he was just being friendly. Nagkakwentuhan nga silang dalawa ni Tanya, masarap kakwentuhan si Tanya lalo pat pareho sila ng kinukuha na kurso nito. Magkasing edad lang sila nito. 2 taon itong nanatili sa ibang bansa at napagpasyahan nitong sa Pilipinas na ipagpatuloy ang pag-aaral. Tulad niya pangarap din nito ang maging abogado para makatulong sa mga mahihirap na hindi kayang kumuha ng isang abogado. Hamaba pa ang usapan nilang dalawa ni Tanya. Kung ano't ano ang napag-usapan nilang dalawa. Kendrick, you need to understand that we women are different from you men. For you, saying sorry might be enough to make things go back to the way they were, but that's not the case for us. We repeatedly ask ourselves why the person we love would cheat on us, wondering if we weren't enough. In your wife's case, your betrayal is not just the main reason why she became what you think she is. She had a miscarriage. You need to understand her. Instead of being angry with her, you should show her even more love during this time until she regains her self-confidence and trust not only in you but in herself also. Ang sinabi nito sa kanya pagkatapos niyang sabihin dito na bumabagabag sa kanya. Thank you. Nakangiting sabi niya kay Tanya. Maya-maya lang parehong napagpasyahan nila ni Tanya ang umalis na sa bar. Nagtatawanan pa silang naglalakad patungo sa kotse ng isa't isa. Pero napatigil silang dalawa sa paglalakad ng may van na huminto sa bungad nilang dalawa. At lumabas mula doon ang 4 na lalaki na puro mga armado. Sino kayo? Tanong niya sa mga ito. Aminado siya na nakaramdam na siya ng takot. Kendrick, si Tanya, ako na ang bahala sa kanila. Imbes na nakaharang siya kay Tanya, ngayon si Tanya na ang humarap sa 4 na lalaki. Ano ito? Bakit kayo nandito? Pinapusan daw ka ng tito mo at gusto niyang isama namin ang kasama mo ngayon, ano? At bakit ako sasama sa inyo? Tanong niya sa mga ito. Sino ang mga ito, Tanya? Bilang niya kay Tanya. Kendrick, please, sumama ka na lang ng tahimik. Magtiwala ka, walang mangyayaring masama sa'yo, no? Ayaw kong sumama. Hinihintay na ako ni Zamera. Ayaw mong sumama. Ani ng lalaki na sa tingin niya ang leader ng 4. Binunot nito ang baril nito saka itinutok nito ang baril sa kanya.
Kung ako sa'yo, sumama ka na lang, bago ko paputukin ang ulo mo anito sa kanya. Bago ako pumunta sa bahay ni Kendrick para bisitahin si Kenneth, dumaan muna ako sa isang mall para bumili ng laruan na pwede kong iregalo kay Kenneth. Excited ako, hindi ko alam kung ano ang bibilhin ko. Pinalinga-linga ko ang aking mga mata sa iba't ibang laruan na nasa harapan ko ngayon. Ito ang unang beses na bibili ako ng laruan. At natatakot ako na baka hindi magugustuhan ni Kenneth ang bibilhin ko. Sa bandang huli, napagpasyahan kong bilhin ang isang malaking robot na sa pagkaalala ko, isa itong karakter ng Transformer, pwede din itong mag-transform para maging sasakyan. Remote control din ito. Bumili din ako ng isang remote control na toy sports car. Pinigilan ko ang sarili ko na bumili ng toy gun. Pagbuhay lang si Kent, hindi ko din bibilhan ng toy gun ang anak ko. Ayaw kong sanayin sa ganitong mga laruan ng anak ko at baka isipin nito na okay lang ang gumamit ng mga ganito. Ito din ang ginagawa ko kay Kenneth. Umaasa ako na hindi sinanay ni Kendrick sa mga toy gun si Kenneth. Agad kong binayaran ang mga laruan na binili ko. As I gazed at the toys I had bought, I felt a sudden warmth in the corners of my eyes. This had once been my dream. Now, it had come true, though not for my own child. I took several deep breaths before deciding to step out of the car. A mix of emotions washed over me. I was both excited and nervous. How would Kenneth react when he saw me? Ikakatuwa kaya niya na binibisita ko siya? Dito ka lang muna ma'am, sasabihin ko lang sa yaya ni Kenneth na nandito na kayo. Sinabi na rin naman ni Sir Kendrick ang pagbisita mo ngayon. Ani sa akin ng isang katulong. Dinala niya ako sa malawak na sala ng mansyon. Okay, thank you. Umupo ko sa sofa. Ano ang gusto niyong inumin ma'am? Juice o, no, thanks. Okay lang ako. Hindi na din naman ako magtatagal. Gusto ko lang makita sandali si Kenneth at ibigay sa kanya ang mga laruan na binili ko. Maya-maya lang, nakita ko na si Kenneth na masayang bumaba ng handaan. Kitang-kita ko ang excitement sa mga mata niya. Napatayo ako habang hinihintay siya. Tita Amoral, masayang bulalas niya nang tuluyan na siyang nakababa. Patakbo siyang lumapit sa akin. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin, agad niya akong niyakap nito sa baywang ko. Agad ko naman naramdaman ang espesyal na damdamin na para sa kanya. Thank you for visiting me. Nakaangat na mukha niya sa akin, habang nakayuko naman ako sa kanya. Kumawala ako sa kanya, saka ako napasquat para mapantayan siya. I will visit you here often, but you need to promise me something first. Promise me that you won't run down the stairs anymore, you might fall. Will you promise me that? Yes, Tita Amora, I am just so excited when I saw you. It won't happen again. Good boy, nakangiti kong sabi saka ko ikinulong ang maliit niyang mukha sa palad ko. Napakagwapo talaga ng baby ko. Mahal na mahal kita Kent. Kent po. I took a step back, realizing my mistake. I had been imagining Kenneth as my own son, Kent, again. This wasn't right. It wasn't fair to Kenneth, as if I were substituting him for my own child. But despite this, I couldn't deny the genuineness I felt around him. There were no negative feelings in my heart towards Kendrick and Tanya's son. Instead, I felt a profound sense of peace, almost as if I already loved him. Kent, can I call you Kent? Yes, I like Kent. Thank you, Kent. Anyway, I bought a toy for you. I hope you like it. Tumayo ako. Hawak kamay kami ni Kenneth na humakbang papunta sa sofa. Nang nakalapit na kami dito, umupo kami pareho at ibinigay ko sa kanya ang pinamili kong mga laruan na para sa kanya. Agad naman niyang binuksan ang mga paper gift bags na dala ko. At isang-isa niyang inilabas ang mga laruan na binili ko. Wow, thank you with this, Tita Amora, do you like it? I just don't like it, Tita Amora, I love it all. Thank you very much. Tumayo siya at nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi. I couldn't explain the emotions that engulfed me. I was happy, as if I had long awaited this moment, yet I also felt like crying because the emotions were overwhelming. I could feel the tears welling up in my eyes.
Tita Amora, are you crying? No, I'm sorry, ngumiti ako at pinunasan ko ang luha ko. Masaya lang ako. Masaya din ako. Samahan mo akong maglaro, Tita Amora, aniya, na hindi ko kayang tanggihan. Maya-maya lang, hindi na ko napapansin ang oras, sobra akong nag-enjoy habang kalaro si Kenneth. Ang pinangarap ko noon na mangyayari sa aming dalawa ni Kent, ngayon natupad na kasama ang anak ni Kendrick sa ibang babae. Thank you Tita Amora for playing with me. I wished this all night. I prayed to play with my mommy. Mommy, napalunok ako. Nakaramdam na naman ako ng kalungkutan nang maalala bigla na si Tanya pala ang ina ni Kenneth at hindi ako. Alam mo ba kung nasaan ang mommy mo? Hindi ko napigilan tanong, huli na para bawiin pa. I don't want to be insensitive with Kenneth, hindi ko talaga sinasadya ang nanulash sa labi ko. Yes, sagot niya, napalunok ako. Pinigilan ko ang sarili ko na mapatanong pa muli. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng sagot niyang eyes, sa akin, ibig sabihin ba nito alam niyang patay na ang mommy niya? I don't know the name of my mommy and I didn't see her, but daddy said that my mommy is his one great true love. He loves her very much. Nanigas ako sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa narinig ko. One great true love. Hindi ko na mahal si Kendrick pero hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galit sa narinig so, si Tanya pala talaga ang mahal niya. At one great true love pa talaga. Nag-iisa lang. Sa maraming taon na magkasama kaming dalawa ni Kendrick noon, sabay ng arap at nangangakong magsasama habang buhay, hindi pala talaga niya ako totoong minahal. Ang ibig sabihin ba nito, ni minsan, hindi ako minahal ni Kendrick. Mas lalo akong nasuklam, kaya pala kay dali lang akong ipagpalit ni Kendrick kay Tanya dahil napamahal agad sa kanya ito at ito ang tunay niyang pag-ibig. Tita Amora, what happened to you? Nothing. May iniisip lang ako. I'm sorry. Pagsisinunggaling ko. Nagbago bigla ang maganda kong mood. Hinamag ko ang sarili ko. At itinuon ko muli ang focus ko kay Kenneth. You know in my daddy's room, there is a big portrait of a woman. Daddy didn't tell me who my mother was, I just assumed na yun ang mommy ko, kasi sa tingin ko, mahal ni daddy ang babae sa portrait. Kwento niya sa akin. You want to take a look. Napaawang ang labi ko sandali pero kalaunan, napailing-iling na rin ako sabay tanggi sa kanya. Para ano pa? Para ipamuka sa akin na si Tanya ang tunay na mahal ni Kendrick. But why? Nakasimangot na tanong niya sa akin. Because that's your father's private property. Hindi tama na papasok ako doon na walang pahintulot sa daddy mo. Okay, I will just ask dad permission, para sa pagbalik mo dito, pwede ko nang ipakita sa iyo yung sa tingin ko mommy ko. Napatango na lang ako, hindi ko din naman alam ang sasabihin ko. Saka na ako mag-isip ng pwedeng ay dahilan dito pagkukulitin na naman ako nito tungkol sa bagay na ito. Hindi ako nakaalis agad kaya naabutan na ako ni Kendrick. Naglamang pa kasi sa akin si Kenneth na ako ang magpapatulog sa kanya. Kaya hinintay ko muna siya na makatulog. Hindi ko naman lubos akalain na napakaaga palang uuwi ni Kendrick. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga nang nalaman kong nandito ka pa. I just want to invite you personally for a dinner, kasama si Kenneth. Isang masamang tingin ang pinakawalan ko sa kanya nang naalala ko ang sinabi ni Kenneth sa akin. May problema ba? Hindi ako makapaniwala na nagawa mo pa yang itanong Kendrick. Ikaw naman talaga ang problema dito, hindi ko mapigilan sambit. Even if I don't love him anymore and I don't care about him, it still hurts to know the truth that he never loved me. That Tanya was the only one. One great true love. Nag-iisa lang talaga. *T him. My heart is burning with intense anger. After everything we've been through, all the love I gave him, turns out I never became his true love, even just a bit. Well, paano nga pala ako naging true love niya? He easily replaced me with someone else. I'm sorry kung may nagawa na naman ako na kasalanan, hindi, don't say sorry, I don't need your sorry. The damage is already done, and everything can't be restored to how it used to be. Your apology can't erase the intense resentment in my heart towards you. Napanganga siya, bumulatay sa mga mata niya ang matinding sakit. I love you. I have always loved you, Zamera,
Naninangkit ang mga mata ko. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko dahil sa galit. Walang hiya ka, napakasinunggaling mo talaga, Kendrick. Galit na galit kong sabi. Hindi ko kayang kaharap pa siya. Kaya tinalikuran ko na siya, para makaalis na ako. Pero hinawakan niya ako sa pulsuhan ko kaya napalingon ako sa kanya. Pero saktong paglingon ko ay ang pagsalubong ng labi niya sa labi ko. Hindi ko napaghandaan ang gagawin niya. He suddenly pinned me against the wall. Nagpupumiglas ako, pinilit ko na makawala sa kanya. Using with my all force, itinulak ko siya kaya nakawala ako mula sa kanya. Isang malakas na sampal agad ang ginawa ko sa kanya. Walang hiya ka. Wala kang karapatan na gawin yan sa akin, galit na sabi ko sa kanya. Naninangkit ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. I've been wanting to do that to you for a long time, Zamera, and I don't care even if you slap me. What matters is, I tasted your sweet lips again, the ones I've longed for all this time. You will be mine again, Zamera. You will be mine again, Zamera. Parang sirang plaka na paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Kendrick, kuyom na kuyom ang kamao ko. Ang kapal naman ng mukha ni Kendrick para sabihin ang mga katagan na ito sa akin. Anong akala niya sa sarili niya? At anong akala niya sa akin? Bastard! Si Kendrick ang pinakahuling lalaki na nanaisin kong makasama muli. Kung hindi lang dahil kay Kenneth, hinding-hindi ako lalapit muli kay Kendrick. Palihim ko na lang itong babantayin. You look lonely, may problema. Tanong sa akin ni Boss Grayson. Nasa ibang bansa ang big boss ng Saavedra Empire na si Dylan Saavedra para sa isang mahalagang bagay. Malapit na itong bababa sa pwesto nito at isa sa triplets na mga anak nito ang papalit sa pwesto nito bilang big boss ng Saavedra Empire. Nasa hideout ako dahil pinapatawag na naman ako. At si Boss Grayson ang humarap sa akin. Nothing boss, ito ang nagugustuhan ko sa mga boss namin. They are just our boss, they sometimes act as our friends too. Ako lang talaga ang masyadong malihim. Mas madaming may alam sa nakaraan ko, sa kung ano ang bumabagabag sa akin ngayon, mas lalong maging komplikado ang lahat. I always distances myself from anyone. Si Darren lang ang lagi kong nilalapitan kung kailangan ko ng tulong. Is this about your new mission? How is it going? To tell you frankly boss, it is too boring. I did nothing of this mission. Para akong isang bodyguard na binabantayan lang ang isang VIP, bahagya siyang napatawa sa sinabi ko. Pero sumeryoso din siya agad. I understand, but you have to know that this mission is not easy as you think. Lalo na ngayon na ayon sa source namin, bumalik na sa bansa ang sinasabing big boss ng grupong binangga ni Attorney Kendrick Montenegro. Sandaling napaawang ang labi ko. Then, I composed myself. I probably need to have at least some brief information about Mr. Montenegro's adversaries. That's still part of my job, right? How can I protect someone if I have no idea who their enemies are? What if they attack secretly? That's the reason why I called you here. May inilapag siyang mga dokumento sa mesa. The other day, Mr. Montenegro went to our old security agency. He asked for 2 bodyguards for his son. He probably sensed the danger. Aside from you, Phantom will also accompany you on this mission. He will guard them at night since Phantom is a sniper. He is also better at his job during the night and in the dark. Minsan ko lang nakausap si Phantom. Sinasabing magaling itong sniper ng Saavedra Empire. The moment I heard it, a wave of intense worry for Kenneth washed over me. Who exactly did Kendrick go up against? Why did he have to go after someone so dangerous? Didn't he think about Kenneth's safety at all? It is our organization's obligation to protect certain well-known families. The Montenegro family is one of them, as they have been our financial supporters for years. Kendrick Montenegro is unaware of this because his father passed this obligation on to Denver. The organization has great trust in you, believing that you are more than capable of handling this mission. Aminado ako na hindi ko talaga ito seneryoso. Buong akala ko isang kalokohan lang ang misyon na ito. Pero kung pati buhay ni Kenneth ay nanganganib dito,
Kailangan ko talagang ibigay ang lahat ng makakaya ko dito. Maya-maya lang, pinag-uusapan na naming dalawa ang tungkol sa mga dokumento na nasa harapan namin. Ito ang mga nagathered ni Harold sa investigasyon nito. Isa sa kasong hinahawakan ni Kendrick ngayon ay ang drug and human trafficking, na pinaghihinalaan na pukana ng isang grupo. Maimpluwensya ang sinasabing membro ng grupong ito, may mga politiko, ilang kilalang personalidad at may mga taong may mataas na antas sa lipunan. Many have complained about this, especially since this group has victimized numerous women, but no one has dared to confront them. The lawyers who represented the victims suddenly disappeared, rumored to have been salvaged and disposed of, which is why no one dared to take on the case. Now, the victims have been given hope because of Attorney Montenegro. Diba, kayang-kaya naman ng Saavedra Empire na pabagsakin ang grupong ito. Hindi ko napigilan tanong. Rosebud, like this group, our organization operates outside the law. We're also illegal. That's the policy's job, not ours. The Saavedra Empire has no right to interfere with this group, especially since they aren't a direct enemy of our organization. Our only task is to follow orders. And our order are to do everything to keep Attorney Montenegro safe. That's all we need to do, Rosebud, paliwanag niya. Alam ko naman ito pero napatanong pa rin ako. It just so happened that you were one of those we saved from this group during a mission when my father needed to assassinate someone. That was his mission. Nadamay lang kayong sa misyon ng ama ko dahil nagkagulo bigla. Naawa ang ama ko sa inyo kaya lumikha siya ng kaguluhan para maligtas kayo. Pero hindi yun ang dapat nangyari sa gabi na yun, Rosebud. Napaawang ang labi ko. Ibig sabihin, ang grupong ito ang nanloko at kumidnap sa akin noon. Naikuyong ko ang kamao. Oo, sila lang naman ang may illegal na gawaing human trafficking sa bansa. Iba't iba ang leader pero isa lang ang big boss. Sino ang big boss? He was called himself, the Myth. Meron sabi-sabi lang kung sino siya, walang patunay. That's why I can't tell you he is. Again, your mission is to protect Attorney Kendrick Montenegro. If he will be succeeded in this case, maraming buhay ang maligtas, maraming biktima ang mabigyan ng hustisya. Para ka na rin nabigyan ng hustisya, Rosebud. Nakatitig lang ako sa kanya. Ini-absorb ng utak ko ang mga sinasabi niya. Nasa loob ako ng kotse. Tulad ng lagi kong ginagawa sa mga nakalipas na araw ay nakabantay na naman ako kay Kendrick. I just had to remind myself that what I'm doing is also for the victims and their families, who are hoping for justice with Kendrick's help. Because of the seething anger I harbored towards Kendrick, I struggled to suppress my emotions, a battle ill-suited for my line of work. I had to continually remind myself that what I was embarking on was a pivotal mission. Kendrick wasn't just an individual, he represented a beacon of hope for those depending on him. Maya-maya lang, nakakita ako ng kotse na pamilyar sa akin. Hindi ako nagkakamali, kotse ito ni Carlota, pinuntahan na naman niya ang anak niya. Hindi nga ako nagkakamali, si Carlota ang lumabas ng kotse at may kasama siya na sabay na lumabas sa kanya mula sa kotse. Isang babae ang kasama niya. Maganda ito at halatang mayaman. Sino na naman kaya ito? Kinuha ko ang binocular ko. Sinusundan ko sila habang pumapasok sila sa law firm. Some of the wall of this firm is made of glass, special ang lens ng binocular ko, galing ito sa Saavedra Empire, kaya nakikita ko ang loob, kahit patinted ang glass. Ibinaling ko sa opisina ni Kendrick ang binocular. Ilang sandali, pumasok ang ina ni Kendrick at ang babae. Hindi ko makita ang ekspresyon ng mukha nila pero alam kong nakangiti si Carlota na ipinakilala kay Kendrick ang babaeng kasama nito. Nagkamayan pa ang babae at si Kendrick. Matamis ang ngiti ng babae. Who could this woman be this time? Is she the new apple of Carlota's eye for her son? Now that Tanya is gone, Carlota has introduced yet another woman she likes to her mama's boy son. Well, I really don't care. All I want is to succeed in my mission. Ibinaba ko ang binocular ko at napatingin ako sa kotse ni Carlota. Napangiti ako ng isang kalokohan ang pumapasok sa isip ko. Tignan lang natin kung hindi manginginig sa takot pati singit ni Carlota sa naisip kong gawin.
Kumuha ako ng isang papel at ballpen, may isinulat ako. I know your big secret. It will come out soon. I don't know what Carlota's hiding is, but I can provoke her to speak out the truth. Kung ano ang pinakatago-tago niyang sekreto na alam kong sisira sa kanya, lumabas ako mula sa kotse ko, nakasuot ako ng jacket na may hood. Itinaas ko ang hood sa yuluhan ko. May suot din akong shade para walang makakilala sa akin. Siniguro ko muna na walang nakakita sa akin bago ko napagpasyahan ilagay sa bintana ng kotse ni Carlota ang note ko. Inipit ko ito sa windshield wiper para hindi ilipad ng hangin. Ang tagal naman ni Carlota, excited na ako sa maging reaksyon niya. Shira is a doctor, and she is about to finish her specialization. She will soon be a neurologist, nakangiting sabi ng ina niya. Buong ipinagmamalaki nito sa kanya ang babaeng kasama nito. Gusto sana niyang paalis ang ina pero nakakahiya sa kasama nito. Sorry Shira, but I can't accept a new case now, masyadong malaki ang kaso na hinahawakan ko ngayon. I don't have time for the others. Don't worry, I have a friend who is a good lawyer to recommend to you. Ano ba ang kaso na gusto mong isampa? Diretso niyang sabi sa babaeng kasama ng ina niya. For him, there is no other reason for a woman he doesn't know to visit his office except that she needs a lawyer. I'm not looking for a lawyer. I'm here because your mom invited me. Sabi na nga ba niya, naghahanap na naman ang ina niya ng babae para sa kanya. Kendrick, Shira is a good woman. She is more respected than the others who are still chasing after you. Shira comes from an influential family, unlike the others. I brought Shira to introduce her to you, you two are a perfect match. Why don't you try to get to know each other? Napatingin siya sa babae. Matamis itong nakangiti sa kanya. He doesn't want to be rude, so he's thinking of something to say that won't offend her. Bakit hindi mo yayain ang date ngayon si Shira? I can't, mom. Sorry Shira, kaya lang naman nagkaganito ang ina ko dahil nagkatampuhan kami ng asawa ko. Mom, my wife and son is waiting for me. Please, don't do this. Even though my wife and I had a misunderstanding, it never crossed my mind to look for another woman to replace her. I love my wife. I love my family. You're married. Tila hindi makapaniwalang sambit ni Shira. Hera, I can't, mom. Sorry Shira, kaya lang naman nagkaganito ang ina ko dahil nagkatampuhan kami ng asawa ko. Mom, my wife and son is waiting for me. Please, don't do this. Even though my wife and I had a misunderstanding, it never crossed my mind to look for another woman to replace her. I love my wife. I love my family. You're married. Tila hindi makapaniwalang sambit ni Shira. Yes. I am. Kendrick, ano ba yan ka, mom? Laking matang saway niya sa ina. Matalim ang titig niya dito. Maya-maya lang, tumayo si Shira. Namumula ang pisngi nito na parang nahihiya sa nangyayari. I'm sorry, Anito. I think I better go, agad naman itong umalis. Malalaki ang mga hakbang nito. Nasundan niya lang ito ng tingin. What is your problem, Kendrick? You embarrassed my friend's daughter. Do you know how lucky you are to have Shira? Shira is a good woman, not just beautiful but also intelligent. Zamera is nothing compared to Shira. You can clearly see how rude that Zamera is. Shut up, madam. You can go. Ano? Laking matang sambit nito. Talagang nahihibang ka na. Hind mo ba napupuna? Nagsimula ka naman mabaliw sa babaeng yun. Ano bang meron sa babaeng yun para lagi mo na lang yung kabaliwan? You didn't even appreciate what I've done for you, Kendrick, she sighed, frustration evident in her voice. I kept you away from harm. I kept you away from a woman who could ruin you. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Napapagod na siya sa ina niya. Zamera isn't the one causing chaos in my life, it's you, mom. Remember how I was pushed into difficult situations because of you. You've shattered my life. From now on, refrain from actions that might lead to regret. I won't permit you to disrupt my life again. Live and refrain from interfering with my plans. Kendrick, go. Napalakas na ang boses niya.
I ended our relationship 7 years ago. You shouldn't be meddling in my life now. Fine, galit na napatayo ang ina niya. Don't say I didn't warn you, Kendrick. I just hope you won't regret this. Galit na umalis ang ina niya. Nasundan niya ito ng tingin. Nang tuluyan nang nakaalis ang ina niya, isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sumasakit ang ulo niya sa ina niya. Naparecline siya. Ipinikit niya ang mga mata niya. At sa pagpikit ng mga mata niya, laman na naman ng kanyang isip ang nangyari nung isang araw na nagawa niyang halikan si Zamera. Wala siyang pakialam kung nasample man siya nito, ang mahalaga ay nahalikan niya ito. He couldn't resist brushing his lips. Even now, he could still vividly feel the sweetness of Zamera's lips. And he intended to do it again, even if it meant facing consequences. He couldn't help but feel a sudden warmth as he remembered Zamera and how they once shared the intimacy of their bodies. He missed him. Not a day passed without Zamera crossing his mind. Nagkasala man siya dito noon. Nagawa man niya itong talikuran pero mahal na mahal niya ito. Patuloy sa pag-init ang kanyang katawan kaya niluwagan niya ang necktie niya. At binuksan din niya ang ilang butones ng suot niyang polo. What happened to your mother? Muntika na siyang mahulog nang narinig ang boses. Agad niyang ibinuka ang mga mata niya. At sumalubong sa paningin niya si Nicolo, kaibigan niya ito at ang may-ari ng law firm na ito, hindi niya napigilan ang mapamura. What happened to you? Kunot-noo ito. Inayos niya ang sarili. At kumalma siya. Pero madiin itong nakatingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? I know you've been abstinent for many years, but you shouldn't be doing that here in the office, nakangising sabi nito. Pero ano nga kaya ang sekreto ni Carlota? Dapat niyang malaman ang sekreto nito. Pwede niyang gamitin ang sekreto nito laban dito. Maya-maya lang, narinig niya ang pagtunog ng cellphone niya. Kinuha niya ito at si Kendrick ang caller niya. Nakasave na ang numero nito dahil gusto niya itong makausap tungkol kay Kenneth. What do you want? Ito agad ang lumabas sa labi niya pagkatapos niyang sagutin ang tawag. Pwede ba tayong magkita? What do you want? We're going to talk about the contract. Napakunot-noo siya. Anong contract? Naalala niya na pumapayag nga pala siya na maging modelo sa bagong chateau resort nito. Hindi niya ito agad nasagot dahil may nakita siyang isang kaina-hinalang lalaki na lumapit sa kotse ni Kendrick. Tila may ginagawa ito sa kotse ni Kendrick. Zamera, are you still? Just text me where and when, ang sinabi niya kay Kendrick at mabilis niyang tinapos ang tawag nito. Ibinaba niya ang cellphone niya. Kukunin na sana niya baril niya pero napatigil siya nang napagtanto niya na hindi niya pala pwedeng gamitin sa lugar na ito ang baril niya dahil isang pampublikong lugar pala ito. Napagpasyahan niyang lumabas mula sa kotse. Daobserbahan lang niya kung ano ang ginagawa ng lalaki. Nang nakaalis na ang lalaki, agad siyang lumapit sa kotse ni Kendrick, sinervi niya ito. Wala siyang makita na kahit ano. Kunot-noo siya. Sigurado siya na may ginawa ang lalaki na yun sa kotse ni Kendrick. Sinervi niya muli ang kotse at nanlaki ang mga mata niya nang may nakita siyang ikinabot sa kotse ni Kendrick. Isang maliit na chips, umiilaw ito. Pero dahil maliit lang ito, hindi talaga ito mapapansin kung hindi susuriin mabuti ang kotse. Hindi niya alam kung ano ito pero kinakabahan siya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan niya ang isa sa mga boss niya na si Grayson. Someone put something on Kendrick's car, I don't know what it is. Okay, just send a photo of it. Agad naman niyang ginawa ng sinabi ni Grayson. Si Grayson ang tinawagan niya dahil isa itong bomb expert. May hinala kasi siya na isa itong bomba. I'm not sure what it is, Zamera. I have to check it myself. In the meantime, do everything to prevent Attorney Montenegro from using his car. I think what you saw is a bomb. Once Attorney Montenegro gets into his car and starts it, it will activate and explode. Only a bomb expert knows how to get rid of that. Don't touch it. Their conversation with Grayson finally ended, and all Zamera could think about now was how to prevent Kendrick from using his car. There were only about 30 minutes left before Kendrick left the company. Kendrick would leave the company at 4 p.m., and it was almost that time. Bumalik siya sa kotse niya. Nakatingin siya sa labasan ng kumpanya,
hinihintay niya si Kendrick na lumabas. Maya-maya lang, nakita na niyang lumabas si Kendrick. Malalim muna siyang huminga bago pinaandar ang kotse niya at gawin ang bagay na ayaw sana niyang gawin kung hindi lang kailangan. This is a part of her mission. Inihinto niya ang kotse niya sa bungad ni Kendrick. Tila nagulat pa ito sa agad na paghinto niya ng kotse. Agad niyang binuksan ang bintana sa bungad niya. "Hi, Kendrick," nakangiti niyang sabi dito, kung hindi lang dahil sa mission niya. Never niya itong ngingitian. Zamera. Awang labis ang bit nito. Halatang hindi ito makapaniwala sa nakita. "Pwede mo ba akong samahan?" Mas lalong napaawang ang labi nito. Buweset. Kung sino man ang naglagay ng bomba sa kotse ni Kendrick, buweset ito. Kailangan tuloy niyang makipagplastikan sa Kendrick na ito. Kendrick was left speechless. He couldn't believe what was happening. Did he really fall asleep a while ago when he closed his eyes, and is he still dreaming? He couldn't believe that Zamera smiled at him. Is she no longer angry with him? "Kendrick, ano ba, sumakay ka na? May pupuntahan tayong dalawa." Kung ano man ang nangyayari ngayon at kung ano man ang nakay ni Zamera, kaya naging ganito ito bigla sa kanya, wala na siyang pakialam. He has to grab this opportunity. Kahit hindi niya alam kung totoo ba ito o nanaginip lang siya. On the another hand, Zamera calmed herself once Kendrick finally got into her car. She really wanted to punch him. He was smiling as if they were close with each other. Many people depended on this man, so she needed to ensure his safety. Nang nakapasok na si Kendrick sa loob, agad niyang pinatakbo ang kotse. Baka magbago pa ang isip nito. Wala siyang naisip na paraan para mailayo niya ito sa kotse nito hanggang sa hindi pa naayos ang problema. Naiinis siya sa ginagawa niya ngayon. "I can't believe that you are asking me out." Nakangiting sabi ni Kendrick. Medyo nakalayo na sila kaya hindi na kailangan na makipagplastikan pa siya dito. "We're not out, Kendrick. Nasa loob tayo ng kotse," ang lumabas sa labi niya. Hindi siya nagpapatawa. She was getting really annoyed, so all sorts of things were coming out of her mouth. Pero kahit hindi siya nagpapatawa, natatawa pa rin si Kendrick sa kanya. Napataas ang kilay niya. "Saan ba tayo pupunta?" tanong nito. Wala, matipid niyang sagot. Naghihintay siya sa message ni Grayson at sabihin nito na naayos na nito ang problema. "Wala. Naboboard akong mag-isa sa loob ng kotse. Wala akong maisip na pwede kung isama ang naisip niyang rason, ha?" "Kendrick, could you please be quiet? Your voice is really getting on my nerves," she said, her irritation clearly showing. "What? Ano ito, Zamera? She really can't manage to get along with him well." Huminga muna siya ng malalim, sa kanya inihinto ang kotse dahil sa traffic. Napatingin siya dito. Titig na titig ito sa kanya. Kunot noo ito. "Fine. Gusto lang talaga kitang makausap tungkol kay Kenneth. Dito na lang tayo sa loob ng kotse habang nag-uusap tayo tungkol kay Kenneth." Mabuti na lang naisip niya ito agad. Pero matagal na talaga niya itong gustong makausap tungkol sa anak nito. Gusto niyang mas makilala pa si Kenneth. Gusto niyang malaman kung ano ang mga gusto nito at ayaw. At ito na ang pagkakataon niya para makilala ang anak nito. Nabura naman ang pagkakunot ng noo nito. At nawala na rin ang kalituhan sa mga mata nito. "It's okay with you, right? I don't think your mistress would be angry if I wanted us to talk about your son." Dagdag ko pa, "Could you stop calling my son's mother a mistress? Kenneth's mother is not a mistress." Oo nga pala, ayaw nga pala nitong tinatawag na kabit si Tanya. Nasanay na siya pero nagagalit pa rin siya. "Fine. Hindi ko tatawagan na kabit si Tanya. I understand na masasaktan kapag tinatawag siya ng ganon. He is your one great true love after all." Hindi niya napigilan sambit. "What? I don't know how you could say something like that, Zamera. It's not important, Kendrick." Pinaandar niya muli ang kotse. Medyo hindi na masyadong traffic kaya sunod-sunod ang usad ng sasakyan. "I don't love Tanya the way you think, Zamera. So, get that out of your mind. What you're saying about Tanya being my one great love is not the truth. You're the only woman I've ever loved." A fierce anger immediately engulfed my heart upon hearing Kendrick's words.
causing me to abruptly stop the car. I fixed a piercing gaze on him. Zamera, please, believe me, nagsumamo ang titig niya sa akin. You've fallen out of love of me, Kendrick. It wasn't intentional, but your love for me just disappeared. There is something missing in me. One thing that you've been searching. That even you love me, you can't find that missing piece in me. You found it with Tanya. She completed you. She became enough to you. You loved her more than you'd loved you. Layan ang exact na sinabi mo sa akin, Kendrick. She felt his stiffness, intense regret reflected in his eyes. Malinaw sa isip ko na kahit nawalan man ako ng alaala, pero pagbalik nito, isa iyan sa mga naalala ko agad. Kaya para kakapal naman yata ng mukha mo para sabihin sa akin na ako lang ang minahal mo. You need to see a doctor, your words are inconsistent. You might have a mental problem. Napaawang ang labi nito sa sinabi niya. Hindi siguro na paghandaan nito ang mga sinasabi niya. Nawalan ka ng alaala. Ang nanulash sa labi nito. Wala kang pakialam. Isang buntong hininga ang narinig niya mula dito. Tell me what I need to do just to earn your forgiveness, Zamera. Wala, dahil hindi kita kayang patawarin. Nagsasayang ka lang ang panahon mo, ani niya habang nakatingin sa mga mata nito. Now, ipagpatuloy natin ang pag-uusapan nating dalawa. Gusto kong makilala si Kenneth, mas makilala pa. Gusto kong malaman kung ano ang mga gusto niya. You are important to me, Zamera. If only you knew how significant you are to me. Ano ito, Kendrick? Gusto mong maglokohan tayong dalawa. Galit na siya. Naikuyom na niya ang kamao niya. Kung gusto mo ng lokohan. Pues, ako. Ayaw ko, Kendrick. Paano mo naman nasabi na mahalaga ako sa'yo? Itinakwil mo nga ako kahit sinabi ko sa'yo na buntis ako. At itinulad mo pa ako sa'yo na may kabit. Itinanggi mo ang batang nasa sinapupunan ko, samantalang ang anak niyong dalawa ni Tanya, siguradong sigurado kang sayo. Well, anak mo nga naman si Kenneth, kamukha mo, eh. Pero kung buhay lang din ngayon si Kent, sigurado akong kamukha mo din ang anak ko. Hindi man ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ni Kent at namatay ang anak ko, pero ang pagtakwil mo sa amin at ang hindi mo pagtulong sa amin ay sapat ng dahilan para sisihin kita sa mapait na kapalaran naming dalawa. At alam mo ba kung ano ang ikinasakit ng dibdib ko? Hindi ka man lang nangungumusta, o nagtatanong tungkol sa batang ipinagbubuntis ko noon. Sadyang wala kang pakialam. Kaya, spare me with your lies that I am important to you. Madiin niyang sabi. Naninikip ang dibdib niya, nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya pero hindi siya umiiyak. Bakit siya iiyak? Para matuwa ito. At gusto ko na ipasok mo ito sa isip mo para uusigin ka naman ng konsensya mo, kung meron ka nung. Ikaw ang pumatay sa anak natin, Kendrick. Nanlilisik na naman ang titig ko sa kanya. Pareho kayo ng ina mo. Pinatay niya ang batang nasa sinapupunan ko noon. Ikaw naman pinatay mo ang anak ko. Totoo ang sinabi niya. Napag-alaman niyang hindi sinasadya na ang tea na pinainom ng mommy ni Kendrick sa kanya noon ay hindi pala para sa kalusugan ng batang nasa sinapupunan kundi para unting-unti manghina ito, hanggang sa tumigil ang pag-function ng puso nito. Masyadong expensive ang tea na ito at galing pa sa ibang bansa. Nung nalaman niya ito, mas lalong tumindi ang kagustuhan niya na makaganti kay Carlota. Gusto niyang malaman ang sekreto nito dahil gusto niya itong sirain. Kaya nga, pinaimbestigahan niya ang buong pagkatao ni Carlota. Mula nung isilang ito hanggang sa kasalukuyan, anong sabi mo? Anong pinatay ni mommy? Awang labi ito. Tanungin mo ang ina mo. Pagkatapos niyang sabihin ito, nakita niya na ang pag-ilaw ng cellphone niya. It's okay now. Pwede nang gamitin ni Attorney Montenegro ang kotse niya. Ibinaba niya ang cellphone niya. At pinatakbo niya muli ang kotse. Hindi na kita kailangan kaya ibabalik na kita sa kung saan kita kinuha. Hindi na nagsasalita si Kendrick, hanggang sa tuluyan na niya itong naibalik sa firm. Alam niyang malalim ang iniisip nito. Hindi siguro ito makapaniwala sa narinig sa kanya na ang ina nito ang dahilan kaya siya nakunan noon. Patay na ang batang nasa tiyan niya kaya siya nakunan ilang araw na itong patay dahil pinatay ito ni Carlota habang nasa loob pa ito ng tiyan niya. Mom! Mom! Agad na tawag ni Kendrick sa ina nang nakapasok na siya sa mansyon ng parnilya niya.
Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nung huli siya tumuntong dito. Ngayon, nandito siya muli dahil kailangan niyang kausapin ang ina niya. Kailangan niyang kumpirmahin dito kung totoo ang sinabi ni Zamera sa kanya. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Zamera. Hindi siya pinatatahimik nito. Senyoritol Nasa, I need to talk to my mother. Where is she? Tanong niya sa katulong. Pero hindi na kailangan sagutin ito dahil pababa na ng hagdanan ang ina niya. As he looked at his mother, he felt like her conscience wasn't even pricking her. It was as if she hadn't done anything wrong, as if she owned everything she enjoyed. Kendrick, what's the reason for your presence here? Are you here to ask for forgiveness because you finally realized your mistakes? That I was right about what I've been saying. Hindi pa man sila nagkausap pero ramdam na niya ang matinding galit. Pinigilan lang niya ang sarili na masigawan ng ina dahil baka marinig pa sila ng mga katulong. We need to talk. Doon tayo sa study room mag-usap. Pumanhik siya sa itaas, nilampasan niya ito, nagpasiw na siya dito. Ano ang pag-uusapan natin, Kendrick? Agad na tanong nito sa kanya nang nakapasok na rin ito sa loob ng study room. Pinalabas mo bang patay na ang anak namin ni Zamera? Ito ang napili niyang unang itanong sa ina. Matagal itong nakasagot. Oo, walang pag-alinlangan na sagot nito. May problema ba sa ginawa ko? If I hadn't filed the death certificate for Kenneth and changed the child's name immediately, Zamera might have traced him already. She might have taken your child by now. What I did was right. Why did you make a decision without consulting me first? Hindi niya alam ito, dahil tulad ng sabi niya, nagulat na lang siya na dumating ang ina niya at kargang-karga nito ang isang batang lalaki na anak daw nila ni Zamera. Nung dumating si Kenneth sa buhay niya, nasa bahagi pa siya ng pagbangon muli. Plano pa niyang mag-aral muli kaya hindi masyadong natuon ang atensyon niya sa anak pero mahal naman niya ito. Mahal na mahal, don't talk to me like that. You might forget that I'm the reason why your son is with you. I'm the one who got your son treated, so I have the right to file his death certificate, kinalma niya ang sarili niya. Fine. Ngayon sagutin mo pa ang isa kong tanong. At gusto ko ang katotohanan mula sa'yo. Kunot-noo ito at tila naghihintay. Ano ang pinainom mo noon kay Zamera? Ang tiba na ibinigay mo ay ang dahilan kaya namatay ang batang nasa sinapupunan ni Zamera. Magsabi ka ng totoo sa akin na paawang ang labi nito pero agad nagbago ang kulay ng mukha nito. Namumutla ito.